Agad na umiwas si Celia at namula. Hindi kita gustong halikan. Galit pa rin ako sa'yo. Taimtim na humingi ng tawad si Tyson at masinigpitan pa ang pagkakayakap. Huwag ka na magalit sa akin, okay? I promise na hindi na ako magsisinungaling sa'yo in the future. Pero Sel, dapat mo akong tulungang itago ang pagkatao ko. Bilang Nolan Reyes, hindi ito maaaring ilantad sa publiko. Isa pa, may kailangan pa akong ipaliwanag. Nagulat si Celia. Naisip niya na ang pagkakakilanlan nito ang tanging sikretong natitira sa pagitan nila. Nagtatakang tinanong niya si Tyson. Ano pa ang kailangan mong ipaliwanag? Ibinaba ni Tyson ang kanyang ulo habang sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingala siya kay Celia at mariing sinabi, hindi naman sa ayaw ko ng anak. Kaya lang, nasa kalagitnaan pa ako ng aking paghihiganti. At palagi akong napapaligiran ng panganib. Kamakailan lang, hindi man lang kita nagawang protektahan. Kaya hindi ko kayang madistract sa isang bata ngayon. Hanggat ikaw ay ligtas at maayos, masaya ako. Naantig si Celia sa mga sinabi ni Tyson. At tuwang-tuwa, na sa wakas ay nabuksan na ni Tyson ang puso para sa kanya. Gayunpaman, nalungkot din siya na kailangan itong pasanin ang napakaraming sikreto ng napakatagal. Dapat sinabi mo ito sa akin ng mas maaga. Malungkot na sabi ni Celia. Sa wakas ay nilinaw na ni Tyson ang tungkol sa hindi pagkakaroon ng anak. Tuwang-tuwa niyang niyakap ng mahigpit si Tyson. Sa Shemsi Group, nagmaneho na sasakyan si Tyson papunta sa kumpanya. Kasama si Celia gaya ng dati. Habang papunta sa kumpanya, biglang nagring ang telepono ni Celia. Bahagya siyang napangiti nang makita kung sino ang tumatawag. Mr. Alec Wagner, salamat muli sa pagpili sa akin. Ang gawain ay matatapos sa takdang oras. Hindi na kailangan ng extension. Bilang isang taga-disenyo ng Shemsi Group, makakatiyak ka sa aking professionalism. Nang marinig ni Tyson ang pangalang Alec Wagner, hindi niya napigilang magselos. Pero kinimkim niya yon at nginitian si Celia ng malamyos. Matapos ihatid si Celia, kinailangan niyang dumalo sa ilang negosyo bilang Nolan Reyes. Ipinarada niya ang sasakyan sa underground. Bumaba si Celia sa sasakyan matapos matiyak na malinaw ang dadaanan at sinabihan si Tyson na maghintay ng ilang sandali bago bumaba. Ayaw niyang ma-misinterpret siya ng iba at baka isipin ng iba na nakikipagrelasyon siya sa kanyang amo. Kung tutuusin, sikreto pa rin ang pagkakakilanlan ni Tyson sa Shemsi Group. Pagkalapag ni Celia sa kanyang bag, may kumatok sa pinto at bumukas ito bago pa niya papasukin ang tao. Si Nora yon, ang magandang modelo mula sa kumpanya ng Orky. Nakangiti itong naglakad palapit kay Celia at ibinigay ang imbitasyon sa bagong product presentation ng Orky ngayong Biyernes. Hinawakan ni Nora ang mga kamay ni Celia at tuwang-tuwang sinabi, Sel, ang mga damit na idinisenyo mo, ang unang lalabas sa event. Kailangan mong dumalo. Masiglang tumango si Celia. Oo naman, pupunta ako dyan. Kung tutuusin, maraming kasamahan sa trabaho ang nagdududa sa kanyang kakayahan at naiinggit sa kanyang mabilis na promotion sa opisina. Kung magtatagumpay ang paglulunsad, maaari siyang gumawa ng pangalan at mapabuti ang kanyang reputasyon sa industriya. Sa ganoong paraan, kahit hindi pa rin kumbinsido ang mga tao sa kanyang mga kakayahan, maaari niyang sugpuin ang ilang mga tsismis. Biglang iniba ni Nora ang usapan at sinamantala ang pagkakataong magtanong. Sir, kilala mo ba kung sino ang babaeng malapit kay Nolan sa kumpanya? Kumuha ako ng isang tao na mag-imbestiga sa kanya at sinabi sa akin ng imbestigador na wala siyang mga babae o mga iskandalo. Nagsisimula na akong magduda na nagsisinungaling siya noong sinabi niya sa akin na in love siya sa isang tao. Baka gusto niya lang akong umatras. Mag-iisip na sana ng palusot si Celia nang muling nagsalita si Nora. Pero kung sa tingin niya ay aatras ako, masyado niya akong minamaliit. Hindi ko basta i-give up ang taong gusto ko ng ganun kadali. Dapat makuha ko ang puso niya. Talagang nag-alala si Celia sa magiging galit ni Nora kung malalaman nito na siya ang asawa ni Nolan. Ayaw niyang ipagkanulog si Nora
Ngunit hindi niya masasabi dito na siya ang asawa ni Nolan. Pagkatapos ng pag-aalinlangan, sinabi niya, Nora, hindi ko gustong ma-disappoint ka, but I think Mr. Reyes is really in love with someone. Pero hindi iyon ang sinabi mo noon. Nakakunot noong sabi ni Nora. Pinagsalikop niya ang kanyang mga braso bago muling nagsalita. Sel, may itinatago ka ba sa akin? Kung wala, hindi ka mag-iiba ng opinyon ng ganun kabilis. Anyway, hindi ako basta susuko. Unless ipakita sa akin ni Nolan kung sino ang babae niya. Hindi alam ni Celia ang pinakamagandang paraan kung paano harapin si Nora. Tila ayaw ni Nora na mahirapan siya. Kaya nagkwentuhan lang sila sandali at pagkatapos ay umalis na si Nora. Pagkaalis ni Nora, pumunta siya sa pinakamataas na palapag para makita si Nolan. Napahinto siya sa labas ng opisina nang harangin siya ni Emmy. Miss Aston, kasalukuyang hindi tumatanggap ng bisita si Mr. Reyes. Hindi naman pinanghinaan ng loob si Nora. Mabilis siyang lumapit kay Emmy. Kinusot niya ang kanyang mapangakit na mga mata at ngumiti kay Emmy. Mr. Emmy, I'm not here for Mr. Reyes. Nandito ako para sa'yo. Para sa'kin. Naghinala si Emmy at napaatras. Lumakad ng ilang hakbang si Nora at pabulong na sinabi, Gusto kong tulungan mo akong bantayan si Mr. Reyes. Gusto kong malaman kung sino ang kaklose niya. Siyempre, babayaran ko ang mga serbisyo mo. Agad siyang tinanggihan ni Emmy. Hindi ko magagawa yan. Pasensya na, Miss Aston. Kahit gaano kalaking pera, hindi ko ipagkakanulo si Mr. Reyes. Kung wala na akong maitutulong sa'yo, hinihiling kong umalis ka na. Walang choice si Nora, kundi tanggapin ang pagkabigo at umalis. Nang makarating siya sa bulwagan sa unang palapag, may tumawag sa kanya. Lumapit si Nora sa isang babaeng nasa edad 30s. Nora, ang pangalan ko ay Jamie. At ako ay isang senior designer sa Shamsi Group. Miss Aston, gusto mo bang malaman kung sino ang kaklose ni Mr. Reyes? Maaari ko itong alamin para sa'yo. Naghinala si Nora. Salamat, pero hindi. May kaibigan ako dito, kaya hindi ko kailangan ang tulong mo. Naramdaman ni Nora na hindi ito dapat pagkatiwalaan. Ngunit si Jamie ay porsigido at muling nagtanong. Miss Aston, si Celia ba ang tinutukoy mong kaibigan? Tinatrato mo siya bilang isang kaibigan, ngunit hindi niya ito ibinabalik sa'yo. Nanindigan si Nora para kay Celia. Kaibigan ko si Cel. Kung hindi ka kaibigan ni Celia, hindi ka para sa akin. Dahil dito, umalis si Nora nang hindi lumilingon kay Jamie. Nakatingin si Jamie sa papalayong figura na may halong inggit. Napakaswerte ni Celia. Nagustuhan siya ng mga lalaki at handang mapalapit sa kanya ang mga babae. Huminga ng malalim si Jamie at bumulong. Malapit nang matapos ang magandang buhay mo, Celia. Inilabas ni Jamie ang kanyang telepono habang iniisip ito. Naglabas siya ng larawan ni Celia na bumababa sa kotse ni Tyson sa parking lot. May perpektong plano si Jamie. Maghintay ka at tingnan natin, Cel. Ang promotion ni Celia ay hindi natanggap ng maayos sa Shamsi Group. Ang kanyang mga kasamahan ay ayaw makipag-ugnayan sa kanya. Mula nang makuha ni Celia ang kanyang bagong tungkulin, naging mahirap ito sa kanyang trabaho. At ngayon ay kinakailangan ni Ethan na tumakbo sa opisina upang habulin ang mga file na kailangan niya. Nag-post si Celia ng isang anunsyo sa group chat na nagpapayo ng isang pulong sa 3:00 ng hapon. Iilan lang ang nag-abalang sumagot sa notice at nag-assume lang si Celia na tinatamad lang mag-confirm ang mga tao. Sa meeting room, napansin ni Celia na nagkamali siya at ang mga nakatanggap lang ng notice ang dumating. Hindi kayang tiisin ni Celia ang pagka-unprofessional ng mga empleyado. Nagmarcha siya palabas ng meeting room. Lumapit siya sa workstation ng mga designer na hindi nakadalo at nagtanong. Hiniling ko sa lahat na dumalo sa isang pulong sa 3:00. Bakit hindi kayo nagpakita? May nanunuyang sumagot. I'm sorry, Sal. Hindi namin nakita ang iyong announcement. Salamat sa pagpunta mo para imbitahan kami ng personal. Pupunta na kami ngayon.
Galit na galit si Eta sa ngalan ni Celia. Lumabas kayo. Akala nyo naniniwala ako na hindi nyo nakita ang mensahe. Sinadya nyo ito, hindi ba? Si Mara na nagkaroon ng masamang relasyon kay Eta ay hindi napigilang mapangiti. May nakakatawang umaarte. Paano kanya nahikayat? Sinusubukan mo din bang makakuha ng promotion? Kung ako sa'yo, hindi ako mag-aabala. Namula ng matingkad ang mukha ni Eta. Gaganti na sana siya nang pumagitna si Celia. Isang nakakainit ng ngiti ang isinalubong ni Celia kay Eta at pinaalalahanan itong itigil ang dila. Tulad ng nakita nyo, isang paunawa ang naipost sa group chat. Kung hindi nyo nabasa ang mensahe, wala akong pakialam. Ngunit ibabawas ko ang kalahating araw ng sahod nyo mula sa sino mang hindi umaayon sa patakaran ng kumpanya. Isang ungol ang umalingaw-ngaw sa paligid ng opisina. Tumayo si Mara upang sabihin, hindi ba't nakuha mo ang promotion mo? Sa pag-akyat sa kama ng isang tao, dapat kang tumingin sa salamin bago mo punahin ang aming mga kakayahan. Inakyat mo ang posisyon mo sa likod namin, kaya ka nandyan sa kinalalagyan mo ngayon. Ngunit ganun pa man, kailangan mo pa rin dumaan sa harapan para tahakin ang mataas na kalsada kasama namin.